ilang paglangkap, change their perspective. No? Apan, ingon si Jesus, ingon siya na kini nahitabo aron mapadaya ang mga buhat sa Dios diha kaniya. First lesson of the gospel today. Ang kasakit nga giantos ni usa ka buta, ang kalisdanan nga giantos ni buta, mayngon si Jesus, nagpadaya o mapadaya ang mga buhat diha sa Dios kaniya. Our sufferings, our trials, our tribulations are actually ways or means in order that God's glory may be revealed in us. Ang himaya sa Ginoo, kung padaya, magpadaya, pinaagi ka nato o nganhi ka nato. Ang first ang gudang reaction kung mag-actos ka na atay balatian, unsa man, magpagulgul tayo Ayun, ka. salip di ako live. No? Mag-utbot tayo ka. Kalaban pa sa kong ulo. Kasakit pa sa kong arthritis. Kasakit pa sa kong diabetes. Kabalo ba ko? No? Ya ang tambal. Usa sa tambal. Di ka mabuta. Di ka magkaon. Ugdagan. No? Pagsugod mo sa kawarisman, imagnuan na sa Ginoo, pagbuasa. No? Kung di ka mukhaon, di ka mabuta. E kung saan mo mukhaon, no, mataas yung blood sugar, magka-diabetes mo, makabuta. Sakto? Siguro yung doktor na ni Aldo. No? Sakto, doktor. Basta diabetes, ka, mabuta na. Una, pinahanglan na magbuasa usab kita. No? Kung lisod na, kung mabuta ka, anak kita sa kaniti. No? Ang atong mga pag-antos, ang atong mga kasakit, actually is a way in which God will reveal His glory to us, His glory through us. Makakita kita sa mga tao, no? Mag-antos at antos ba? Wadunan nga kasakit. Apan imot sila dahong pagpo, makaimot ka, sister, halang mo lang kaya nagyamon o gawa. Brother, malinawon ba lagi kayo kang yapon o gawa? Bisan nagsakit na ka, bisan nag-antos na ka. Unsa man imong sekreto, ato sa Watson, no? Papahayag sa namong, no? Ayun sa talaga, ito na sa mga bata ng karoon, no? Uso na dyan kayo, no? Ang magpahayag, magpag-glow, no? Sa naon. Pero dili mao ang pinaka-importante, no? Ang kinahanglan niya ang hayag sa atong kinabuhi, mao ang ato ang kasing-kasing, mao ang ato ang salamutan. Nindot kayo tanawon, makaan, no? Sa kasing-kasing, makita ito sa usa ka tao na iyan gagaway masananon. Tungod kay nagkakit ng palayan ang grasya sa Ginoo gana kaniya. No, kinumdum mo ni Mother Teresa of Calcutta. Kinsa na kailan ni Mother Teresa of Calcutta. O may ulang ka ni Pope St. John Paul II. No, kailang ka no? Kung makita ka sa TV, anin na si Mother Teresa, punot na kayong gawo. Wala siya nagpa-stretch. No, apan kung makita natin iyang dangway, murakan malipan. Makita na ni Pope St. John Paul sa una na nasa TV, sa TV lang, malipan ka. No? Lahi adong sile. Pinatigulang ang ayaw sila. Nung siya ni Cristo dagan itong istorya si Pope John Paul before siya namatay. And yet, no, ang makita sa iya, they are happy. They feel a sense of joy. It is because the radiance of the glory of God miagi kanila. Kay naa sila sa kahayag sa grasya sa Ginoo. Sa laing pagkasulti ang iyang pag-antos
nahimong lugar din makita ang himaya sa Dios. No? Kunya, nimo si Kristo usa ka talagsaong milagro. No, naging mo siya og lako. Gikan sa iyang laway, no? Ug ibutang kini sa mga mata ngadto sa butak ug gisugo niya nga magbugas maghilamos sa ginaw sa Siloam. No? Sa first impression na ito, makaluod ba ano? No, luwa, no? Niya ana ihid-hid, no? Murabag magpatuthog, no? Kung ano ba tayo taan, nagiging ng balatian, at ulit ang mga albularyo, magpakambal, magpatuthog, no? Ayaw yung mong salit at ang magpatuthog, kung magka-COVID yung muana. Si Kristo, katulad is God, but there's something more, a deeper reason why He did that thing, no? Nituman ang tao ng bugas kung ibalik o makakita na siya. Unsan ka kung kausaban, what a great transformation. Kung ang tao na wala pang makita sa kahayag sa kalibutan, nakakita sa kanan sa unang higayon. Feel mo, no? Kung saan kaindot, no? Nga makakita ka sa kahayag na ako'y nailan sa kabanda kung wala siya'y mata, natalo siya wala'y mata, no? Sirado ang iyang pilok, no? Yawa siya siya'y mata sa sulitan o sa doktor. Nagayong sa gospel, no? Kung sa kayo patiyon, nga maghuyo ka na sa kaningin. Magpagmulmul, magkanitan o brown out lang kanin, no? Mag-isang ta, no? Kung walang suga, labi na walay wifi, no? Hindi na tapos-connect, no? Kung saan na lang kaya ng mga tao na may makita. And then, at a certain moment, makita nila ang kahayag, no? Ang nakalain colors in kalibutan. Apan ang katingalahan, ang tinuod nga pagkabuta sa tuwang Ebanghelyo, dili physical, kundi espirituhanon. And this is the worst blindness that we Christian often fall or naata ining higayunan. Ang mga Pariseo, this is an example, they are an example, no? Minumili sa pagpunta sa milagro, no? Ibis nga malipay, nga ayaw sa katao, nga nakakita ilang inimbestigahan siya. Kung ipagutanan nila ang iyang mga ginikanan, giakusahan pa nila sa Jesus yung makasasala. Ang ilang mga sikasing serado sa kamatuuran, nga anaa sa ilang atubangan, sa tinuod lang ang nagtuo nga sila makakita, mao gayon ang tinuod nga mga buta. And often this is our situation, no? Ang tao, ang panagtao na naayo, nakaagi sa usa kamatahog na panaw sa pagtuo, no? Sa sinugdan tawag niya si Jesus nga ang tao nga ginatlan sa Jesus. Unya, mayon siya nga si Jesus usa ka propeta, no? Usa ka tapusan sa dihang ipadayag ni Jesus sa iyang kaugalingon ngadto kaniya isip anak sa tao itubag ang lalaki sa labing daw ng pagsalig, no? Ginoo nagatuo ako ug siya misika kaniya. Kini mao ang tinuod nga milagro sa Ebanghelyo. Ang pag-agli dili lamang sa mga mata nga pisikal, kundi pag-agli sa kasing-kasing. The eyes of our heart, the eyes of our soul, no? Siguro hayag tayo atong mga pananaw, wata maghinanglan og eyeglass. But often, no, siguro butang kidangan na sa itong kasing-kasing. Butang kidangan na sa itong kalam. Lenten season,
is inviting us to pass the same journey. No? Sa dagang gayon, pareho kita niningtaw na buta na naglingkod natin sa dalan. Usahay, dili nato makita ang mga paagi nga kita espirituhan ng buta. Sometimes we fail to recognize that we might be spiritually blind. O kung sa pinakalisod, tambalan. No, matulang ka o optikan, kung maglisod ka o tanaw. No? Tambalan, turuan mo maka. But sa may tambal sa spiritual blindness. Usahay, buta kita sa atong mga sala. This is the worst thing. We can no longer see the difference between evil and good. Sometimes we are blind, no? Sa mga pag-antong sa ubang tao. Sometimes we are blind to the presence of God in our midst. Sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sometimes we no longer recognize kung naa ka ba ko sa grasya o naa ako sa sala. Daghan mo, Father, di na kinalang umumpisan, wag mag-uwi sala sa mga imakulada. No? This is the thing that we have to worry about. No? If we can no longer see, no, kung naakabatangan ha sa estado sa grasya sa Ginoo or nakatangan ha nasa sala, especially sa mga mortal sins. And as I have said, unsa may tambal, no, gaining spiritual blindness, si Kristo mayon nakaw upang matapos nato sa tubig sa sinuway. And Christ created a fountain, no, where we can wash away our sins, and that is the sacrament of confession. Ang sakramento sa pagpangumpisal. Diha na makapagmilangkos aron na atong kalang magbago. Ang atong kalang makakita sa kamaturan. Ang atong kalang mahayagan sa grasya sa Ginoo. Ikapila man mo maligo sa usa ka adlaw o sa usa ka semana. Kada adlaw no, rawan gani twice a day, 3 times a day. No? Napay midnight shower. Midnight snack na di ay. No? Midnight shower. No? But sometimes atong kalimtan nga atong kalang kinahanglan o kaligo in order that we can receive our blessed Lord worthily in Holy Communion. Tagas ang taglinya matag Domingo, aron mo dawat sa lawas ng dugo ni Kristo. Aban asa naman ang linya, aron kita mahinglo kung sa atong mga sala. Aron maklaro na itong pananaw kung unsay atong mga sayong na naangana sa atong kinabuhi. Kung galit na kayo ka, muli niya aron pagdawat ng Kristo. But remember, siguro talagang sa makadungog, no? It is sacrilege. Pagpanamas-tamas sa lawas ng dugo ni Kristo. Every time we receive Him, conscious that we have committed a mortal sin. Kung ang naa kita'y mortal na sala, o mudawan kita sa lawas ni Kristo, it is a sacrilege. Pagpanamas-tamas. And Pope St. John Paul II, quoting St. John Chrysostom, no? Sa iyang encyclical Ecclesia de Eucharistia, ingon siya, bukatin ang iyong pulong. Every time you receive Jesus with mortal sin, you receive God and Satan. And we, in order that you would offer Him to Satan in your hearts. St. John Chrysostom, quoted by Pope St. John Paul II. No? And this is the thing that we are told today. Pag-ako, pag-uasa,
paghatag sa mga kapos. No, these are the ways that God will touch our hearts, our lives, in order to see the truth of our state. And then we go, no, to confession in order to wash, maghilamos ka, maligo ka. Kaligo sad mo at least once a month. No? Dili yung maligo tubig. Kaligo matag-adlaw. No? But kaligo, wash yourself spiritually at least once a month. No? Ang ibangan sa simbahan sa usa lang sa usa ka tuig. No? During Lenten season, no? Before Easter. But of course, the pious man calls 7 times a day. Yun ang salmo. No? Ay pious man, pious na ganit na malaglag o masayo pa ito sa kaadlaw. No? Kung saan na kaya ka. No? Kung saan ako sa tanan. No? So, gilapit kita sa Ginoo na mahugas sa tubig. No? Pinaagi sa paghinulsol, pinaagi sa pagbasaylo, o sa sakramento sa kumpisan. This is the most beautiful way in order to wash away our sins and cleanse our heart. In order to be enlightened by the grace of God, enlighten our mind to see the truth. No, unsay kamaturan, unsay kapiliyon ang ating kinabuhi. One confession is worth more than 1,000 exorcisms. Imagine lang ninyo. No? Kung adunay mag-alingasa sa inyong mga balay, rather than magtingong-tingong, maglakaw-lakaw sa mga balay, ayaw ito ninyong tawag. No? Nga pagpapetition lang, magpa-deliverance, but go to confession, the devil will be afraid of you. No? Last Sunday lang ito sa Redemptrix Church, no? Na ay nangyawaan, no? Ng-possess ng crisis, no? Nagawas mo na sa kumpisan, wala yun, lagi magluwag, no? Gusto may pananaw, no? Ako mahagdaw sa yawan, ako maluwaan mo, masin kakuhin siya, panulay niyo, no? Maawa sa kala ni Kristo, no? And then I told the family, remember, no? If we are in the grace of God, we are in the light of God. And that is why the devil hates us. And hates us because of this light that is in our souls when we are in the state of grace. Apan kung anak kita sa sala, anak kita sa kangingin. Kung ang gusto sa yawang na anak kita sa kangingin, magbuhat siya na mga tentasyon, aron maglaglag kita na sa kangingin. Gusto mo na ako sa kangingin? Ha? Wala dito ba kayo? Susunod mo sila. Alam mo nila. No? O hinay-hinay. No? If we go to confession regularly, maghilapon sa maligot at ganas sa dugo ni Kristo na ibubo, ganas sa sakramento sa pagpagumpisal, hinay-hinay, mas muklaro ang atong pananaw. Pananaw sa kinabuhi, pananaw sa kamabuuran, pananaw sa truth of our existence. No? Kung adunay laing leksyon, second point, introduction pa to, no? Adunay laing leksyon ng Ebanghelyo, and that is humility. Pagpapubos. No? Ang mga Pariseo, sigurado tayo, no? Nga kabalo na sila sa tanan. O tungod sa ilang gago, wala nila maiyang buhat sa Diyos. Nga panangkuta, malalaki, mapausanin kayo. Yan lang lamang ang iyang pagpamatuod. No? Butang pa ni Anto, apan kayo makakita ng ko. Kana ang yano nga magpamatuod, pagpamatuod, mao ang kasing-kasing sa kinabuhi Kristohano. No? Kining kwarisma, panahon sa kwarisma, idapit kita sa Ginoo nga mahimo sa sama pag-discovery. No? Ilamon ang atong pagkabutan o tugutan si Kristo nga hatagan kita o pananaw. To acknowledge our blindness with humility. No? That often our vision is obscured.
and only then the hands will enlighten us. No? Kung mayroon ka, kita naman ko, kabalo naman ko, ang binaterminan ko. So, ay na ko sa muka, kabalo na ko. No? Ay na ko ninyong kuwanan, gubutan, kabalo na ko. Presumption. And that is why, mayroon si Kristo, ini mga Pariseo, no? Ay mayroon man kamo, nga makakita kamo, magpabilin kamo na sa inyong mga sala. But when we acknowledge that we are blind, then God will enlighten us. Let us open. Our prayer this Lenten season will be, Ginoo, ablihi ang akong mga mata. Ablihi ang akong mga mata aron makita ko ang imong presensya. Ablihi ang akong mga mata aron makita ko ang kamaturan. Ablihi ang akong mga mata aron